Kailangan niyang tiisin ang 9 na buwan ng pagbubuntis sa gitna ng walang katapusang pag-aaway sa asawa. Ngunit mas malaki ang ibinayad ng buhay sa kanya dahil iniwan niya si Isabela na buntis. Si Isabela ay may ilang buwang pagdadalang tao at damanan niya ang matinding pagod sa damdamin. Ang dapat sana'y sandali ng kagalakan ay naging isang palagian at mabigat na labanan sa loob ng kanilang tahanan. Mula sa simula, malinaw na ipinaabot ni Celso ang kanyang paninindigan. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niyang akuin ang bata at kapag isinilang ito, mas mabuting ibigay na lamang sa ampunan. Sa isang gabing puno ng tensyon, tumingin siya sa tiyan ng asawa at malamig na winika. Alam mo na hindi ako magbabago ng isip. Walang lugar ang batang iyan dito. Si Isabela na may luha sa mga mata ay huminga ng malalim at mahinahong tumugon. Narinig ko ang sinabi mo, pero ayaw kong makipagtalo ngayon. Sa kanyang isip, umaasa pa rin siya na may oras pa, na baka sa mga darating na buwan ay magising sa loob ni Celso ang damdamin ng pagiging ama. Lumilipas ang mga linggo at lalo lamang dumadalas ang kanilang mga pagtatalo. Nagiging mas magaspang si Celso, wala nang pasensya na pakinggan ang mga pangarap at takot ng kanyang asawa. Isang umaga, nang banggitin ni Isabela ang tungkol sa paghahanda ng simpleng kwarto para sa sanggol, agad siyang sumiklab sa inis. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras at pera diyan, hindi na kailangan. Sinabi ko na sa'yo, hindi natin siya pananatilihin. Napalunok si Isabela, pinipigil ang kanyang tinig upang hindi na maging isa na namang mabigat na alitan. Gusto ko lang sanang isipin mo ng mabuti, Celso. Baka magbago ang lahat kapag siya'y ipinanganak. Mahina niyang tugon, umaasang makapagtanim ng butil ng pagdududa sa malamig nitong paninindigan. Sa kabila ng kabagsikan sa loob ng bahay, ibang anyo naman ang ipinapakita ni Celso sa harap ni Consuelo, ina ni Isabela. Kapag dumadalaw ang biyenan, nakangiti siya, hinahawakan ang kamay ng asawa at nagsasalita ng mga matatamis na salita. Napakasaya namin, Consuelo. Ang pagbubuntis na ito ay tunay na biyaya para sa amin, anya, habang si Isabela ay pilit na pinipigil na ipakita ang kanyang hinanakit. Si Consuelo, na naniniwala sa mga salita nito, ay nakahinga ng maluwag at pinupuri pa si Celso bilang isang responsableng lalaki. Tahimik lamang si Isabela, hindi magawang isiwalat ang katotohanan upang hindi mabigo ang ina at kasabay nito'y takot sa maaaring gawin ni Celso kapag nalaman. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at upang magpatuloy, hinihiling namin na mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe. I-komento rin ang pangalan ng inyong lungsod kung saan kayo nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at itutuloy na natin. Habang lumalala ang pagbubuntis, sinimulang hadlangan ni Celso ang ugnayan ni Isabela sa kanyang ina. Kapag tumatawag si Consuelo upang bumisita, lagi siyang gumagawa ng dahilan, sinasabing pagod o hindi maayos ang pakiramdam ng asawa. Sa isa pang pagkakataon, nang iginiit ni Consuelo na makita siya, mariin ang sagot ni Celso. Hindi ito magandang oras. Kailangan niyang magpahinga. Ako na ang magsasabi kapag maaari na. Narinig ni Isabela ang usapan mula sa malayo at nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Gusto niyang isigaw na ayos lamang siya, na kailangan niya ang kanyang ina, ngunit nanatili siyang tahimik, takot na muling magbunsod ng panibagong pagtatalo. Habang lumalaki ang tiyan, kasabay nitong lumalalim ang pakiramdam ng pag-iisa. Lalo pang nagiging malamig at mailap si Celso, kumikilos na para bang walang kinalaman sa kanya ang pagbubuntis. Kapag nagrereklamo si Isabela tungkol sa pananakit ng katawan o sa mga gabing hindi makatulog, ang sagot lamang nito ay mabigat na pag-ungol. Ikaw ang pumili na ituloy iyan, kaya tiisin mo ang mga bunga. Pilit pinananatili ni Isabela ang balanse ng damdamin. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili na magbabago ang lahat sa sandaling buhatin ni Celso ang sanggol sa kanyang mga bisig. Sa pagitan ng mga pagsubok, mag-isa niyang hinarap ang pagbabago ng katawan at ang mga pangamba na karaniwang kaakibat ng pagdadalang tao. Naalala niya ang mga dating pangarap na puno ng kagalakan, ang pagpili ng mga damit ng sanggol, ang pag-aayos ng silid, at ang paggunita sa hinaharap ng bata. Ngayon, bawat maliit na hakbang
ay may kasamang takot na baka wala siyang katuwang na susuporta sa kanya. Gayunman, pinananatili pa rin niya ang maliit na apoy ng pag-asa, naniniwalang baka sakaling mahawa ng kanyang pagmamahal bilang ina ang pusong naging bato ni Celso. Sa mga bihirang pagkikita kay Consuelo, iwas si Isabela na sabihin ang totoong nangyayari. Kapag tinatanong ng ina kung ayos lang siya, sagot niya ay, "Ayos lang ina, huwag kang mag-alala." Ngumingiti si Consuelo at naniniwala, walang kamalay-malay na itinatago ng anak ang bigat ng isang mapait na sikreto. Uuwi si Isabela mula sa mga pagkikita nilang iyon na mas hati ang damdamin. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob, ngunit natatakot na ang katotohanan ay magbunga ng mas malalang kaguluhan. Si Celso naman, nananatiling hawak ang sitwasyon, kumpiyansang maitatapos ang pagbubuntis at pagkatapos ay basta na lamang tatakasan ng problema. Wala siyang pinapakitang pagsisisi. Sa halip, lalo pa niyang pinagtitibay ang kanyang desisyon sa tuwing sinusubukan ni Isabela na muling pag-usapan ito. Walang silbi ang pagpupumilit, Isabela. Walang magbabago. Hindi ko tatanggapin yan, paulit-ulit niyang sambit. Para bang bawat salita ay isang pader na lalong naglalayo sa kanya. Dumating ang huling yugto ng pagbubuntis na may mabigat na ulap sa kanilang tahanan. Pagod na si Isabela, parehong sa katawan at sa damdamin. Si Celso walang pakialam, tila naghihintay na lamang ng sandaling makaalpas sa pananagutan. Subalit si Isabela sa katahimikan ay patuloy na kumakapit sa pag-asang magbabago ang lahat. Hinahaplos niya ang tiyan at ibinubulong sa sanggol kapag nag-iisa. Pwede pa siyang magbago, alam kong kaya niya. Sa puntong iyon, wala nang natitirang mga banayad na pag-uusap sa pagitan nila. Ang lahat ay nauuwi na lamang sa mga utos, pagtatalo at nakabibinging pananahimik. Kumakapit si Isabela sa ideya na sa mismong sandali na makita ni Celso ang kanilang anak, may maaaring mabago sa kanyang kalooban. Iyon ang huling pag-asa niya at itinago niya iyon sa sarili, walang sinasabihan, kahit ang kanyang ina na patuloy na naniniwala sa huwad na larawan ng isang perpektong pagsasama. Dumating ang araw ng panganganak na may halong kaba at pangamba. Ramdam ni Isabela ang mas malalakas na kontraksyon at sa kabila ng lumalaking distansya sa pagitan nilang dalawa, sinamahan pa rin siya ni Celso papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, katahimikan ang nangingibabaw. Nakasimangot siya habang nagmamaneho. Walang anumang senyales ng pagkabalisa o positibong inaasahan. Si Isabela naman ay mahigpit na hinahawakan ng tiyan at malalim ang paghinga. Paulit-ulit na iniisip na iyon ang sandali ng pagbabago, ang oras na maaaring magpabago ng lahat. Pagdating nila sa ospital, agad na dinala si Isabela sa silid ng panganganak. Nanatili si Celso sa tabi niya, bagaman tila mekanikal lang, para bang tinutupad lamang ang isang obligasyon. Makalipas ang ilang oras, umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol at nang makita ni Isabela si Tomas sa kanyang mga bisig, hindi niya napigilan ang mga luha ng emosyon. "Perpekto siya, Celso, tingnan mo kung gaano siya kaganda," wika niya sa gitna ng mga hikbi, habang ang puso niya ay pinupuno ng hindi maipaliwanag na tuwa. Si Celso na may nakatayo lamang sa di kalayuan, walang kakayahang ipakita ang kaparehong kasiyahan. Si Tomas sa mga unang sandali ng kanyang buhay ay inihiga sa kandungan ni Isabela. Hinahaplos niya ang maliit na mukha ng anak at biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ngumiti ang sanggol habang nakatingin sa ama. Namangha si Isabela at naniwala siyang iyon ang senyales na magbabago ang lahat. Tumalikod siya kay Celso na kumikislap ang mga mata at sinabi, "Nakikita mo? Nakikilala ka na niya?" Ngumingiti na siya sa kanyang ama. Sandali siyang nag-atubili, ngunit agad niyang ibinalik ang lamig ng kanyang tinig. Matatag na sinabi ni Celso, "Huwag kang magpaloko, Isabela. Ang batang ito ay walang mababago. Sinabi ko na sa iyo na ayaw ko sa kanya. Pagkalabas natin dito, dapat mo siyang ipamigay." Parang tinamaan si Isabela ng matinding dagok sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y nabuntis, hindi siya nanahimik o nagkunwaring sang-ayon. Mahigpit niyang niyakap ang anak at mataas ang tinig na nagsabi, "Hindi ko ipamimigay ang anak ko. Maaari mong isipin ang gusto mo pero si Tomas ay akin at mananatili siya sa akin."
Naggitngit si Celso sa kanyang tapang. Lumapit siya at halos pasigaw na nagsabi, "Kung gayon, maghanda ka dahil pinalalayas na kita sa bahay ko. Ayaw ko nang makita ka pa o ang batang iyan kahit kailan." Nagtinginan ng mga nurse na tila nahihiya sa bigat ng sitwasyon, ngunit hindi sila nakialam. Umalis si Celso ng mabilis, hindi man lang lumingon. Si Isabela, na patuloy na tinutuluan ng luha ang mukha, ay mahigpit na niyakap si Tomas, sabay damang-dama ang sakit at tapang. Hindi na siya maaaring manahimik sa harap ng pagtanggi. Pinili niyang maging ina at walang makakapagbago noon. Makalipas ang ilang oras, pinauwi na si Isabela at nagpasya siyang bumalik sa kanilang bahay. Kahit na masakit ang mga sinabi, umaasa siyang baka nagbago na ang isip ni Celso. Ngunit pagdating niya, bumungad ang nakapanghihina ng loob na tanawin. Lahat ng kanyang maleta ay nakakalat sa bangketa, para bang isang estrangherang itinaboy ng walang paliwanag. Nawasak ang kanyang puso, ngunit wala siyang lakas para kumatok o makiusap na mag-usap. Umupo si Isabela sa tabi ng mga maleta, hawak ang sanggol sa kanyang mga bisig. Hinaplos ang maliit na ulo ni Tomas at mahina niyang sinabi para iparamdam ang seguridad. "Pangako ko na poprotektahan kita laban sa lahat ng kasamaan. Hindi ka mauubusan ng pagmamahal, anak. Maaring magkulang sa maraming bagay, pero ang pagmamahal ay hinding-hindi. Higit pa ito para sa sarili niyang pandinig, para ipaalala sa sarili ang kanyang desisyong hindi sumuko." Walang ideya kung ano ang gagawin. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Consuelo. Ang nanginginig na boses ay agad nagbunyag ng problema. "Mama, kailangan kita ngayon. Maaari mo ba akong sunduin?" Pakiusap niya nang hindi binibigay ang detalye. Sa kabilang linya agad na pumayag si Consuelo at sinabi na aalis siya agad. Pagkababa ng tawag, nanatili si Isabela roon. Niyayakap ang anak habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw at ang katahimikan ng kalsada na lalo lamang nagpapalalim ng pakiramdam ng pag-iisa. Parang napakabagal ng oras, ngunit sa wakas, isang paris ng ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanilang tarangkahan. Mabilis na bumaba si Consuelo at ang pagkabiglay bumakas sa kanyang mukha nang makita ang anak na may dalang bagong silang na sanggol at mga maleta sa paligid. Mabilis siyang lumapit at nagtanong, "Isabela, anong nangyayari? Kanino ang batang iyan?" Si Isabela umiiyak ay sumagot lamang, "Akin siya, Mama. Ito si Tomas." Nanlumo si Consuelo, ilang segundo siyang natigilan, hindi makapaniwala sa biglaang revelasyon. Ang pusong ina ay halo ng sorpresa at lambing at iniunat niya ang mga braso upang buhati ng apo bagaman puno ng kalituhan. Nanatiling hindi makagalaw si Consuelo ng ilang sandali. Nakadilat ang mga mata at yakap ang apo, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tumingin siya sa anak at tinanong na puno ng pagkagulat, "Isabela, bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Paano mo na itago ito sa akin sa lahat ng buwang ito?" Yumuko si Isabela, pinipigil ang luha at sagot niya ng nanginginig ang tinig, "Mama, gusto kong sabihin pero hindi ako pinayagan ni Celso. Lagi siyang gumagawa ng dahilan para hindi mo ako makita at naniwala ako na kung maghihintay ako, baka mapapayag ko siyang tanggapin ang bata. Nagkamali ako na inakalang magbabago ang lahat." Hinihele ni Consuelo si Tomas, patuloy na sinusubukang intindihin ang mga sinabi ng anak. Umapaw ang emosyon nang mapagtanto niyang kaharap na niya ang sariling apo, isang sanggol na ni hindi niya alam na umiiral. "Hindi mo sana kailangang pagdaanan ito ng mag-isa, Isabela. Nandito sana ako para sa iyo sa bawat sandali, pero hindi na mahalaga iyon ngayon dahil mamahalin ng batang ito anuman ang ginawa ng lalaking iyon." Matatag, ngunit puno ng lambing niyang wika. Si Isabela, umiiyak, ay yumakap sa kanyang ina at nagpasalamat. "Patawad, Mama. Akala ko'y pinoprotektahan ko ang sanggol, pero napalayo ko lamang ang tanging taong palaging nag-alaga sa akin. Salamat at hindi mo kami iniwan." Pumasok ang dalawa sa kotse at nagpunta sa bahay ni Consuelo. Habang nasa biyahe, nanatiling tahimik si Isabela, patuloy na apektado sa pagkakabayaan sa kanya, ngunit nakadama ng kaunting ginhawa dahil kasama ang kanyang ina. Pagdating nila, naghanda si Consuelo ng simpleng kuwarto at inayos ang espasyo para tanggapin ng anak at ang apo.
Dito ka muna hanggat kailangan mo, Isabela. Huwag mong intindihin ang kahit ano sa ngayon. Ang mahalaga ay makapagpahinga ka at maalagaan ang batang ito, sabi niya, pilit na ipinaparamdamang seguridad. Tumango si Isabela, ngunit sa loob-loob niya alam niyang kailangan niyang mag-isip kung paano niya bubuhayin ang sarili at ang sanggol. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maayos ang kanilang routine. Si Isabela, na mahina pa rin, ay madalas na nagigising sa gabi para alagaan si Tomas, habang si Consuelo naman ay tumutulong kapag may pagkakataon. Lalong naging tapat ang mga usapan ng mag-ina at nagsimulang ikwento ni Isabela ang mga detalye tungkol sa relasyon nila ni Celso. Hindi niya kailanman ginusto ang bata, Mama. Mula pa noong simula sinasabi niyang ipamigay ko ito pero umasa pa rin ako na magbabago siya. Ngayon naiintindihan ko na wala akong dapat asahan sa kanya, sabi ni Isabela sa isang gabing pagod na pagod siya. Hinawakan ni Consuelo ang kamay ng anak at sumagot, hindi mo siya kailangan. Hahanapin natin ang daan ng magkasama. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mabigat ang usaping pinansyal. Walang kakayahan si Isabela na suportahan ang anak ng mag-isa at natatakot siyang maging pabigat sa kanyang ina. Habang magkasamang nakaupo sa mesa ng kusina, naglabas siya ng sama ng loob. Kailangan kong makahanap ng paraan para kumita, Mama. Hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Marami pang kakailanganin si Tomas at ayokong ikaw ang magdala ng lahat ng bigat. Saglit na nag-isip si Consuelo at biglang naalala ang isang bagay na matagal na nakalimutan. Naalala mo ba noong bata ka pa at gumugugol tayo ng oras sa paggawa ng mga candy? Lagi mong sinasabi na balang araw magbubukas tayo ng sarili nating tindahan ng matatamis. Baka ito na ang tamang oras para subukan. Nagliwanag ang mga mata ni Isabela sa ideya. Oo nga, naalala ko yon. Palagi kong nagustuhan ang pagluluto at ang makita kung paano napapasaya ang mga tao kapag natitikman nila ang mga ginawa natin. Siguro pwede tayong magsimulang magbenta sa malapit para makita lang kung ano ang mangyayari. Sumang-ayon si Consuelo at nagsabi, kaunti lang ang meron tayo, pero may tiyaga tayo. Pwede tayong magsimula ng maliit gamit ang mga alam na natin at tingnan kung saan tayo dadalhin ng landas na ito. Puno ng sigla sa posibilidad ng bagong simula, nagsimula ang mag-ina sa paggawa ng maliliit na batch ng matatamis sa bahay. Si Consuelo ang nag-aalaga sa sanggol habang si Isabela ang nagtatrabaho sa kusina. At pagkatapos ay nagpapalitan sila para maghatid ng mga order. Sa unang araw, umuwi si Isabela na may bahagyang ngiti. Ikinuwento na naibenta nila lahat ng kanilang ginawa. Nagustuhan nila, Mama, sabi nila parang candy noong sinaunang panahon. May ilan pang humiling ng dagdag para bukas, masigla niyang sabi. Ngumiti si Consuelo at sumagot, sabi ko na nga ba at nasa atin pa rin ito? Magiging maayos ang lahat, Isabela, kailangan mo lang maniwala. Unti-unting lumaki ang demand na lagpas na sa kaya nilang gawin sa loob ng isang araw. Pinupuri ng mga kapitbahay ang kalidad ng mga matatamis at inirerekomenda sa iba na nagdudulot ng panibagong mga order halos araw-araw. Laking gulat ni Isabela sa magandang pagtanggap at sa isang gabing pagod na pagod siya ay umamin. Hindi ko inakalang lalaki ito ng ganito kabilis. Akala ko matatagalan bago tayo magkaroon ng mga suki, pero mukhang talagang nagustuhan nila. Sagot ni Consuelo ng may kumpiyansa. Dahil ginagawa natin ito ng may pagmamahal, Isabela. At itong pagmamahal na ito ang siyang bubuhay sa lahat mula ngayon. Habang inaayos si Tomas sa kanyang pansamantalang duyan, tumingin si Isabela sa kanyang ina at nagsabi ng mariin, hindi ko hahayaang sirain ni Celso ang kinabukasan natin. Karapat-dapat ang batang ito sa mas mabuti at lalaban ako araw-araw para bigyan siya ng ibang uri ng buhay. Kasama ka, alam kong makakabuo tayo ng isang magandang bagay. Tumango si Consuelo, damang-dama ang emosyon, at idinugtong. At lalaki siyang napapaligiran ng pagmamahal, iyan ang pinakamahalaga. Sa sandaling iyon, habang bumabalot ang matamis na amoy mula sa kusina, at marahang natatawa si Tomas sa kanyang pagtulog, naramdaman ni Isabela na sa kabila ng lahat ng hirap, natagpuan niya ang kanyang lakas sa tamang lugar. Sa anak at sa ina na kailanman ay hindi siya iniwan. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula silang magbenta ng mga simpleng candy, napansin ni na Isabela at Consuelo na hindi na nila kayang tugunan ng lahat gamit lang ang produksyon sa bahay.
Araw-araw ay may panibagong mga order at patuloy ang usap-usapan ng mga kapitbahay tungkol sa kalidad ng kanilang mga gawa na lalo pang nagpapalaki ng demand. Sa isang hapon na puno ng pagod, matapos ang mahabang oras sa kusina, tumingin si Isabela sa kanyang ina at nagsabi, "Hindi na pwedeng magpatuloy ito ng ganito. Hindi na natin kayang tapusin lahat at kailangan pa nating alagaan si Tomas." Sumangayon si Consuelo, pinupunasan ang pawis sa kanyang mukha. Baka panahon na para gumawa ng mas malaking hakbang. Kung mag-uupa tayo ng pwesto, mas makakapag-produce tayo at mas maaasikaso ang mga customer. Nagpasya silang maghanap ng abot-kayang espasyo kahit alam nilang wala silang gaanong pera. Nakakita sila ng maliit na commercial space, simple ngunit maayos ang lokasyon, at naglakas loob silang sumubok. "Dito na, Mama. Alam kong hindi ito malaki, pero simula na rin ito," sabi ni Isabela. Nakatingin sa bakanting lugar na may halong kaba at pag-asa. Matatag na sagot ni Consuelo, "Ang mahalaga ay hindi ang laki, kundi ang trabahong ilalagay natin dito." Gamit ang kaunting naipon, bumili sila ng mga pangunahing kagamitan at kasangkapan. Nag-improvise kapag kinakailangan. Bawat detalye ay pinag-isipan ng mabuti at kahit walang karangyaan, unti-unting nabuo ang lugar. Ang mga unang linggo ay puno ng pagsisikap at pag-a-adjust. Si Isabela ay madalas na hindi natutulog, minsang nag-aalaga kay Tomas, minsang naghahanda ng mga recipe. Si Consuelo ay tumutulong sa lahat ng yugto, hati ang oras sa kusina at sa pag-aalaga ng apo. Madalas habang ang isa ay nagluluto, ang isa naman ay nagbabalot ng matatamis at pinapadapa din ng sanggol para matulog. "Hindi ko inakalang makakarating tayo rito ng ganito kabilis," sabi ni Isabela, isang madaling araw habang minamasa ang panibagong batch ng masa. Sumagot si Consuelo, hawak-hawak si Tomas, na mahimbing ang tulog. "Ang nagdala sa atin dito ay ang determinasyon, at ito rin ang magdadala sa atin sa mas malayo pa." Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makilala ang maliit na pwesto na inuupahan nila sa loob ng baryo. Pinupuri ng mga tao hindi lamang ang lasa, kundi pati na rin ang dedikasyon ng dalawang babae. "Bumalik ako dahil hindi pa ako nakatikim ng kakaning ganito kasariwa at kaayos," sabi ng isang parokyanong madalas bumalik. Di nagtagal, ang tindahan ng matatamis ay naging lugar ng tagpuan ng mga kapitbahay at pamilya. Linggo-linggo, dumarami ang mga customer at ikinagulat ni Isabela nang mapansin niyang ang nakakapagod na pagsusumikap ay nagsimulang magbunga. "Ina, pumupunta ang mga tao mula pa sa malayo para lang bumili. Pakiramdam ko, hindi na natin kayang harapin ito ng tayong dalawa lang," sabi niya isang gabi habang inaayos ang mga order. Tumango si Consuelo. "Panahon na sigurong mag-isip tayo tungkol sa tulong. Hindi natin dapat sirain ang sarili natin sa sobrang trabaho." Dahil sa tumataas na pangangailangan, nagpasya silang kumuha ng mga katulong. Simple lang ang proseso, pero mahalaga. 2 tao ang nagsimulang tumulong sa produksyon at pagtanggap ng mga customer, kaya't nabawasan ang bigat sa balikat nina Isabela at Consuelo. Dahil dito, nagkaroon sila ng mas mahabang oras para magpahinga at higit pang oras kasama si Tomas. Ang bata na mas malaki na ngayon ay nagsisimula ng maglakad sa loob ng tindahan, ikinagagalak ng mga parokyano at lalo pang pinatatatag ang imahe ng isang negosyo na tunay na pampamilya. "Tingnan mo siyang naglalakad sa pagitan ng mga mesa, Isabela. Lalaki siyang alam na lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya," sabi ni Consuelo nang may pagmamalaki. Napangiti si Isabela na puno ng damdamin. Matututuhan niya na ginawa nating lakas ang sakit at na magkasama, mas marami tayong nakakamit kaysa mag-isa. 1 taon ang lumipas sa ganitong masigla, ngunit gantimpalang ritmo. Ang tindahan ng matatamis, na dati maliit na ideya lamang, ngayon ay isa ng kinikilalang negosyo na may tapat na parokyano at tuloy-tuloy na produksyon. Pinagmamasdan ni Isabela ang araw-araw na galaw, naaalala kung paano ito nagsimula, at nakaramdam siya ng halong pasasalamat at tagumpay laban sa pagsubok. Isang umaga, habang binubuksan ang pinto kasama ang kanyang ina, sinabi niya, "Kung may nagsabi sa akin noon nang iwan ako na nandito ako ngayon, hindi ako maniniwala. Pero mismong ang pagtanggi ang nagbigay sa akin ng lakas para lumaban. Napagtanto ko na hindi ko kailangan si Celso
Ang kailangan ko ay maniwala sa sarili ko at sayo. Niyakap siya ni Consuelo at tumugon. Iniwan kanyang nakahandusay, pero mula roon ka bumangon. At ngayon nakabuo ka ng isang bagay na matibay, isang bagay na walang makakaagaw sayo. Habang umuunlad ang mag-ina, kabaligtaran naman ang nangyayari kay Celso. Ang distansya sa pagitan nila ay naging isang malalim na bangin. Ang lalaking nagpalaya sa asawa at anak ay nagsimulang tambakan ng problema sa trabaho, bunga ng kanyang kayabangan at kawalan ng pagpipigil. Ang mga palagiang banggaan sa mga katrabaho at nakatataas ay humantong sa isang hindi inaasahang pagtanggal. Walang suporta at walang malinaw na kinabukasan, nakita ni Celso ang kanyang buhay na dahan-dahang nadudulas mula sa kanyang mga kamay, samantalang sina Isabela at Consuelo ay patuloy na umuunlad araw-araw. Lantad ang pagkakaiba. Sa isang banda, nakakatagpo si Isabela ng lakas sa pagmamahal ng kanyang ina at anak. Bumubuo ng isang marangal at masaganang hinaharap. Sa kabila naman, hinaharap ni Celso ang bigat ng sarili niyang mga pagpili, nalulubog sa mas matitinding kahirapan. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang ngiti ni Tomas sa mga bisig ni Consuelo, napaisip siya, ang akala ko'y wakas na ng buhay ko ay siya palang simula ng bagong kwento. Sinubukan niya akong wasakin pero hindi niya alam. Binigyan niya ako ng pagkakataon na magsimula ulit ng mas matatag. Ganoon ang naging takbo. Isang taon matapos, ang maliit na tindahan ng matatamis ay naging simbolo ng pagbangon, pagkakaisa ng pamilya, at matinding determinasyon, habang si Celso naman ay mag-isa na nakakaranas ng mga bunga ng sarili niyang pag-abandona. Naglalakad si Celso nang walang direksyon sa mga kalsada. Pasan-pasan ang bigat ng mga buwan ng kabiguan at saradong mga pinto. Wala siyang trabaho, walang kinabukasan, at napagpasyahan na niyang lisanin ang lungsod upang maghanap ng bagong pagkakataon sa ibang lugar. Habang naglalakad, umuungol ang kanyang tiyan sa gutom at sa pagliko niya sa isang kanto, bumungad sa kanya ang isang maliit ngunit abalang tindahan ng matatamis. Ang amoy na nagmumula sa loob ay nagpahinto sa kanya sandali. Pinagmamasdan ang kaakit-akit na harapan at ang walang tigil na pagpasok at paglabas ng mga masisiyahang customer. Mahina niyang ibinulong sa sarili, baka makakain man lang ako ng kahit kaunti bago tuluyang umalis. Sa mabagal na hakbang, itinulak niya ang pintuan at pumasok. Maliwanag at kaaya-aya ang kapaligiran, puno ng mga istante at vitrina na may sari-saring matatamis. Nilapitan siya ng isang empleyado na may propesyonal na ngiti at tinanong kung ano ang nais niya. Si Celso, hindi gaanong nag-isip, ay umorder ng ilang simpleng matamis at naupo sa isang mesa sa sulok. Nang dumating ang tray, tinikman niya ang unang kagat at namilog ang mga mata. Ang sarap, matagal na akong hindi nakatikim ng ganitong kaganda ang pagkakagawa, wika niya, halos nagulat. Ngumiti ang empleyado at tumugon. Iyan ang kaibahan ng tindahang ito, lahat ay ginagawa ng may malasakit. Kung sakaling naghahanap kayo ng trabaho, tumatanggap kami ngayon. Lumakas ang galaw nitong mga huling buwan. Ang mga salita ay nagpaayos agad ng kanyang upo. Pinunasan niya ang bibig gamit ang panyo at nagtanong, totoo ba? At paano ako makakapag-apply? Ipinaliwanag ng empleyado na maaari niyang tawagin mismo ang mga may-ari ng tindahan dahil sila mismo ang namamahala sa pagpili. Napangiti si Celso, nakakita ng isang hindi inaasahang pagkakataon na muling makabangon. Kung ganon, pakitawag na sila. Gusto kong magpakilala, anya, inaayos ang gusot na kamiseta at sa isip ay inuulit ang isang nakukumbinsing talumpati. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang matitibay na yabag mula sa loob ng tindahan. Itinaas ni Celso ang kanyang tingin ng may kumpiyansa, ngunit ang nakita niya ay nagpawala sa lahat ng kanyang lakas. Nasa harap niya sina Isabela, Consuelo at si Tomas, na ngayon ay mas malaki na, nasa mga bisig ng kanyang ina. Sobrang tindi ng pagkabigla na kinailangan niyang humawak sa mesa para hindi bumigay. Isabela, Consuelo, hindi ko alam. Mahina niyang nasambit, pilit na inaayos ang sarili. Tahimik na nakatitig si Isabela, nagulat, ngunit agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Ang empleyado, walang kamalay-malay sa tensyon, ay simpleng nagsabi, narito ang aplikanteng nagsabing interesado siya sa bakanteng posisyon. Bumalot sa paligid
ang matinding pagkailang. Huminga ng malalim si Celso at sa nagmamadaling tinig, sinimulan niyang bigyang katwiran ang sarili. Sa totoo lang, hindi ako pumunta rito para sa trabaho. Ako'y nandito para humingi ng tawad, para kilalanin na nagkamali ako sa inyo. Ngunit hindi nagpauto si Isabela. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ng empleyado ilang minuto bago at mariing bumuwelta. Huwag kang magsinungaling, Celso. Malinaw kong narinig na humingi ka ng impormasyon tungkol sa trabaho. Huwag ka nang magkunwari ngayon. Kung hindi dahil doon, hindi ka papasok dito. Piliting nagpumilit si Celso, tinitigan si Tomas na may huwad na lambing sa mukha. Alam ko na nagkamali ako, pero gusto kong bigyan ng pagkakataong makabawi. Ang batang ito ay anak ko at may karapatan akong maging bahagi ng buhay niya. Mariing pinutol siya ni Isabela, mahigpit na niyakap ang anak sa dibdib. Karapatan? Ikaw mismo ang tumalikod sa lahat ng karapatan nang palayasin mo ako sa bahay at ipilit mong ipamigay ang sariling anak. Hindi ka lumitaw kailanman. Hindi mo inisip kung may makakain ba siya o may matutulugan. Ngayon na nakikita mong nagpatuloy kami, bigla kang gumagawa ng palusot. Napansin na ng mga customer ang bigat ng sitwasyon at nagsimulang magbulungan. Si Consuelo, nasa tabi ng anak, ay nakatingin kay Celso nang may matinding paghamak. Siya ramdam na naipit, sinubukang manatiling kalmado, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagbunyag ng pagkabalisa. Gusto ko lang ng isang pagkakataon, ulit niya, halos nagmamakaawa, ngunit mariin ang tugon ni Isabela. Hindi, Celso. Hindi ka kailanman nagmalasakit sa anak natin at hindi ngayon ang oras para magkunwaring nagmamalasakit. Lumabas ka rito kaagad. Muling sinubukan ni Celso na magpaliwanag, itinaas ang boses na nanginginig. May papaliwanag ko, Isabela, hindi ito ang iniisip mo. Ang gusto ko lang sana, ngunit hindi siya hinayaang tapusin ni Isabela. Hawak si Tomas ng matatag sa mga bisig, tinitigan niya ito sa harap ng lahat at malinaw na sinabi, hindi mo kailangang bayaran ang matatamis na in-order mo, Celso. Mas mahal pa ang binabayaran mo ngayon sa buhay kaysa sa anumang singil na maaari kong ipataw. Hindi ko kailanman kinailangan ang tulong mo at hindi ngayon magsisimula. Ang bigat ng mga salitang iyon ay nagdulot ng katahimikang bumalot sa paligid. Tumigil ang mga nakaupong customer sa kanilang usapan at pati ang mga empleyado ay huminto sa ginagawa upang manood. Ramdam ang tensyon at ang lahat ay salit-salitang nakatingin kay Isabela at kay Celso, na tila lumiliit sa ilalim ng kanilang mapanuring tingin. Isang lalaking nasa malapit sa pinto ang palihim na kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record na pagtatanto niyang nasasaksihan niya ang isang bagay na higit pa sa isang simpleng pagtatalo. Naramdaman ni Celso na tila gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang mga matang puno ng paghuhusga at ibinaba ang ulo, walang lakas na sumagot. Gusto ko lang ng isang pagkakataon. Pulong niya halos walang tinig, ngunit wala nang naniniwala sa kanyang mga dahilan. Lumabas siya ng dulsera na nakatungo, malakas na itinulak ang pinto at naglaho sa mga kalye habang ang mga tao'y pabulong na pinag-uusapan ang kanilang nasaksihan. Huminga ng malalim si Isabela, sinubukang pigilan ang emosyon, at ipinatong ni Consuelo ang kamay sa balikat niya. Marahang nagsabi, ipinakita mo sa lahat kung sino talaga siya, anak. Tapos na. Mabilis na kumalat ang bidyong na i-record ng customer. Sa loob lamang ng ilang oras, nasa mga group chat at lokal na network na ito. Kitang-kita sa mga larawan si Isabela na nagsasabing iniwan ni Celso ang sariling anak sa ospital at sapat na iyon upang sumiklab ang usapan. Sa bawat pagpapasa, mas maraming tao ang nakakakilala sa katotohanan. Itinaboy ng lalaking ito ang asawa palabas ng bahay na may dalang bagong silang na sanggol, sabi ng mga komentong puno ng galit. Kumalat ang balita sa buong bayan na parang apoy sa tuyong damo at hindi nagtagal bago naramdaman ni Celso ang mga bunga nito. Wala ng trabaho at may marka na ng alitan sa dating pinapasukan. Nakita ni Celso na tuluyang nagsara ang lahat ng pinto para sa kanya. Naghanap siya sa maliliit na tindahan, sinubukang kumbinsihin ang mga kakilala na bigyan siya ng pagkakataon, ngunit napanood na rin nila ang video at ayaw nilang maiugnay sa isang taong may sirang reputasyon.
"Pasensya na, hindi ka namin matanggap," paulit-ulit niyang narinig. Laging may kasamang mga matang puno ng pagdududa at paghamak. Sa bawat pagtanggi, lalong lumaki ang galit sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ang bigat ng katotohanan. Binabayaran na niya ang sariling kasalanan. Walang ibang mapagpipilian, nagpasya siyang subukan ang kapalaran sa ibang bayan. Inisip niyang malayo roon makakapagsimula siya muli at maiiwan ang nakaraan. Tinipon niya ang kakaunting natitirang gamit at umalis, umaasang hindi siya makikilala. Ngunit mabilis ang pagkadismaya. Pagdating sa bagong bayan at naghanap ng trabaho, natuklasan niyang kumalat na rin doon ang video. Sa isang panayam, nang marinig ang kanyang pangalan, napakunot ang noo ng manager at nagsabi, "Ikaw ba yung nasa video, ang lalaking iniwan ng anak?" Hindi nakasagot si Celso at nagmamadaling umalis, natatakot sa biglang pag-unawa na ang dungis sa kanyang pangalan ay wala ng hangganan. Sa bawat bagong pagtatangka, paulit-ulit ang eksena. Kahit hindi agad siya nakikilala, sapat na ang pagbanggit ng kanyang pangalan upang bumalik sa isip ng mga tao ang video na kumalat sa lahat ng dako. Napagtanto ni Celso na wala na siyang matatakasan. Ang bigat ng kanyang mga desisyon ay susunod sa kanya saan man siya magpunta. Nag-iisa, walang trabaho at walang maasahan, unti-unti niyang naramdaman ang tunay na kaparusahan ng pagtatalikod sa pamilyang sanay kanya. Samantala, sa loob ng kanilang tindahan ng matatamis, iba ang takbo ng buhay. Sina Isabela at Consuelo, kasama si Tomas, ay namuhay sa mga araw ng kasaganaan. Ang negosyong nagsimula ng maliit ay patuloy na lumalago. Ang mga tapat na customer ay inirerekomenda ang mga candy sa kanilang mga kakilala at parami ng parami ang naghahanap ng lasa ng lutong bahay na ginawang tatak ng mag-ina. Sa gitna ng abalang gawain, pinagmamasdan ni Consuelo ang apo na naglalaro sa pasilyo at sinasabi, "Lalaki ang batang ito na napapalibutan ng pagmamahal at halimbawa ng lakas. Hindi niya kailanman mararanasan ang kakulangan." Ngumiti si Isabela at sumagot, "Siya na ang pinakamalaking tagumpay natin. Lahat ng ginagawa natin ay para sa kanya." Ang kapaligiran sa tindahan ay puno ng pagkakaisa at napapansin niyo ng mga customer. Marami ang nagsasabi tungkol sa kwento ng katatagan ng dalawang babae na humarap sa pagkakabayaan at ginawang bagong buhay ang kanilang sakit. Iyan ang dahilan kung bakit ako bumibili rito, dahil alam kong may katotohanan ang mga candy nila, sabi ng isang tapat na suki. Lalo pang tumaas ang kanilang reputasyon at ang tindahan ay nakilala bilang huwaran, isang simbolo ng pakikibaka at muling pagsisimula. Samantala, si Celso ay namumuhay sa pagkawasak. Bawat araw na lumilipas ay lalo pang tumitindi ang kanyang galit. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili. Siya ang tumanggi sa anak, siya ang nagpalayas sa asawa, siya ang pumili ng kayabangan kaysa sa pananagutan. At ngayon ipinakita ng hustisya ng buhay ang pinakamalupit nitong mukha. Wala nang paraan para burahin ang nakaraan at siya ay nakatadhana ng dalhin ng tatak na ito habang buhay. Si Isabela naman ay hindi na muling binanggit ang pangalan niya. Para sa kanya, si Celso ay bahagi ng isang kwentong tapos na. Ang kanyang lakas ay nakatuon lamang sa hinaharap, sa tindahan ng matatamis na patuloy na lumalago, sa ina na palaging nasa kanyang tabi, at higit sa lahat, sa anak na siyang dahilan ng bawat pagsisikap. "Tayo ay nagtagumpay, Mama. At walang makakaagaw niyan sa atin," sabi niya isang gabi habang isinasara ang tindahan kasama si Consuelo at hawak ang kamay ni Tomas. At sa gayon, habang ang isang pamilya ay lalo pang lumalakas at natagpuan ang kaligayahan, si Celso ay humarap sa tuluyang pagkawasak, dinurog ng sarili niyang mga desisyon at itinakwil ng lahat. Na ipatupad ang hustisya ng buhay, ipinakita na ang taong tumatalikod sa pag-ibig ay siya ring iniiwan ng mundo. Salamat sa pagtapos ng kwentong ito. Sa isang mundong maraming sakit ang dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay nakagalaw sa iyo, mag-iwan ng iyong subscription. Nakakatulong iyon para maipagpatuloy naming dalhin ang mga tunay na salaysay na nararapat ikwento. Isulat sa komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi ito.
Maaaring tila maliit lang, ngunit ang pagkalat ng isang kwento ng katatagan ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.